Hello guys! Welcome back to my YouTube channel guys. For today's video, paano nga ba maiiwasan ng isang OFW dito sa Hong Kong ang termination? So, paano po kaya maiiwasan ang termination dito sa Hong Kong? Alam naman natin na maraming dito sa Hong Kong ang nate-terminate sa mga amo guys. Pero paano ba natin ito maiwasan para hindi tayo ma-terminate ni amo? Yan guys, yun ang big question eh. So, for me, sa akin, so, awa ng Diyos is 2 years, hindi ko na-experience ang maternity. And, hindi ko rin na-experience ang mapagalitan. So, ayan. So, I'm so thankful kasi hindi man ako perfectong katulong or kasambahay or kunyang dito kay amo. Pero, ginagawa ko po talaga ang best ko para sa akin. Para maging okay kami nila amo. Ginagawa ko yung best ko. Ayan guys. So, hindi rin naman ako mahirap kausap. So, lahat sinusunod ko. So, ayan guys. Tsaka hindi ako magalang tao. Makalabas lang ako once a month, okay na. Kahit sa kwarto na lang ako mag-stay. So, yun kainaman sa akin. So, may private room ako. May pribilehiyo tayo bilang isang OFW. Kahit hindi ako lumabas, hinahayaan lang ako ni amo mag-stay sa kwarto ko. So, ayan guys, gumawa man ako o hindi, okay lang. So, ayan guys. Meron ako nabasa sa isang page na na-terminate siya kasi lumabas siya sa araw ng bagyo. Diba dito guys, Typhoon 8, Typhoon 9, Typhoon 10 is very alarming na sa mga amo. Very warning na yun sa Hong Kong kasi yun yung pinaka-high ng signal ng bagyo dito sa Hong Kong. Kung sa Pilipinas is signal number 1, signal number 2, signal number 3, ang warning sa Pilipinas binabaha na dito sa Hong Kong 1 and 2 and 3 okay lang sa mga amo na lumabas ka. Pero pagdating sa Typhoon 8, 9, 10, sumunod ka sa amo mo kasi syempre, iniiwasan din nila ang disgrasya. Kung ano man pwedeng mangyari sa labas habang may bagyo, nasa labas ka. So, ayan guys, hindi ko naman inaano yung kapwa kong OFW na yun. Pero, sa akin lang is, dapat sumunod tayo kung sinabi ng amo na huwag tayong lumabas, huwag na tayong lumabas. Like me, kahit nasa bakasyon sila amo, chinat ako, nag-message sila sa akin sa WeChat na don't go outside tomorrow, sabi niya. So, sa akin, okay ma'am, no problem. Sabi ko naman sa kanya, I know. Sabi ko naman, kasi may typhoon tayo ngayon, sabi ko. So, ayun, sinunod ko si amo. Kasi alam ko na risk din pag lumabas tayo, lalo na nung Sunday, sobrang hangin. Ang lakas ng hangin, guys. Sobrang, ako kasi nasa taas ako, nasa rooftop ako. So, ramdam ko talaga yung hangin. Kung sa Pilipinas nga to, baka wala na tayong bubong. Pero, syempre, nandito tayo sa bansang Hong Kong, kaya napaka safe natin sa isang condo. Ayan. So, ayan guys. So, pagka-chat sa akin ni amo, sabi ko, wala naman talaga kung bakit lumabas kasi may bagyo. Kaya yun, sabi ko, okay ma'am, no problem. Yun lang sinagot ko sa kanya. So, ayan guys, sumunod na lang tayo kasi hindi rin naman biro para sa kanila ang ilalabas nilang pera kapag may nangyari sa ating masama sa labas, lalo na sa bagyo. Siyempre, may insurance na tayo, pero hindi biro para sa kanila din maglabas ng pera. Kasi siyempre, malaking halaga din para sa kanila, lalo na kung Chinese yan, di ba? Napakahalaga sa kanila ng 5 duling. Yan.
ultimo 5 dolen. Mahalaga yan sa mga Chinese. Ayan. Alam nyo yan. Ayan guys. Sana sa mga kapwa ko OFW, wag natin pairalin ang katigasan ng ulo natin. Ayan guys. So, kailangan sumunod tayo kasi kahit naman magpa-labor ka, ikaw kaya yun, mali. Once na kahit ma-terminate ka sa araw ng bagyo. Kasi lumabas ka, sinabihan ka na nga, lumabas ka pa rin. O diba? Ayan guys, so para maiwasan natin ang termination, so, kailangan natin sumunod sa mga ayan. So, although iba-iba po tayo ng mga dahilan bakit tayo nataterminate. Diba? Karamihan ngayon, tumataas ang level ng mga termination ngayon. Bakit? Sa mga ibang ugali ng mga amo. Ayan, sa mga nagbe-break contract. Ayan. Marami din ngayon. So, meron ding mga may higpit na amo, meron din yung kulang sa pagkain, meron din yung maselan masyado. Ayan. So, iba-iba. Pero sana, kung alam naman natin, mali natin. Sana, magpakumbaba na lang tayo. Ayan. So, syempre, hindi biro maghanap ng amo, guys. Andito ka na sa Hong Kong. Huwag mo nang sayangin yun. Pero, syempre, alam ko naman yung iba is, ibang amo may din, may sungay. Ayan. Hindi naman yun nawawala. Pero, syempre, nakakapanghinayang kapag once na nandito ka na sa Hong Kong, tapos mataterminate ka, ouch. Ayan, back to zero. Pero, syempre, yung iba, luckily, nakakahanap agad ng amo. Pero yung iba, sobrang hirap. Ang daming pagdadaanan, ang daming interview mararanasan, iba-ibang agency. Ayan, diba? Ganun, guys. So, sana sa mga kapwa kong OFW na nakakaranas ng termination or break contract, sana makahanap din kayo at kayo ng mababait na amo, mababait na tao. Ayan guys, sana yung mga mahanap nyo is ituring na kayong bilang pamilya sa loob ng bahay. Ayan guys, hindi lang bilang katulong, bilang tao. Ayan guys. So, sana guys, itong video na to nakatulong sa inyo. Ayan guys, sa mga OFW na katulad ko or mga first timer na katulad ko sa bansang Hong Kong. Ayan guys, dasal lang kayo, dasal lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ayan guys, yun lamang po ang ating may share for today. Sana po subscribe nyo aking small content video. Ayan, small vlogger, small mini vlogs. Ayan, para masubscribe pa tayo ng ibang mga viewers dyan. Thank you sa mga viewers na nanonood ng aking mga YouTube videos. Ayan, thank you so much. Please subscribe my YouTube, likes and share para ma-notify po kayo sa aking mga i-upload pang ibang videos, mga tutorial. Wala pa pala akong na-upload na tutorial guys. Mga tips lang, mga tips bilang isang OFW dito sa Hong Kong, mga sharing. Ayan. So, wala tayong mga videos na i-upload na about cooking ngayon kasi nasa bakasyon sila amo almost 1 month. So, wala akong cooking videos. Yung sa mga pansarili ko lang, minsan once a day lang ako mag-cooking kasi siyempre sanay na tayo sa Pilipinas na yung isang putahe maghapon muna. Ganun ako guys pag wala sila amo. Nakakatamad kasi magluto pag ikaw lang mag-isa. Ayan guys, ako okay lang ako sa oatmeal. Ayan, tinapay, minsan
Minsan nag-i-stick lang ako ng siopaw. Yun na yun. Okay na ako doon. So, magsishake lang ako ng banana shake. Ayan. Meron akong biniling banana. Ayan. Saging. Isishake ko yun. May gatas naman tayo. Ayan. Tapos, sinasamahan ko ng oatmeal. Ayun. Busog na. Success na. Diba? Ayun guys. So, ayun lamang po. Be safe everyone sa mga nasa langta ng bagyo dyan sa Pilipinas, sa Hong Kong. Be safe po. Mag-iingat po tayo lagi. Ayan lamang po. Thank you and God bless. Be kind, be good everyone. Thank you so much. Bye-bye.